Okay, so kung okay na po, we will start. Again, magandang umaga po sa ating lahat. Last week po, kung napakinggan po ninyo yung ah, minessage natin through FB Live at doon naman sa mga naka-attend last week sa ating pong on-site service, kung nare-recall nyo, meron akong nabanggit doon last week na meron akong nakadebate na isang dating kasamahan sa church na pinanggalingan po namin. Okay? Actually, dati po namin siyang professor sa Bible School ng Corpus Christi. Yan si Reverend Gani ay kasama po namin yan doon sa Bible School na yon at ang kanyang pinost po kasi ang pinagdebatihan namin ay meron hong kinalaman sa subject ng eternal security. Pinagdebatihan po namin kung ang kaligtasan ba ay nawawala o hindi. Okay? At nag-ugat yung debating yan sa isang post niya na inaakusahan niyang demonic yung teaching ng once saved, always saved. Let me show you kung ano po yung kung ano po yung pinost niya yon. Ito po yung pinost niya. Nababasa niyo po? Ito po ang sabi niya. Okay, inerase ko na lang yung kanyang identity para for his protection. Okay? Ito po ang sabi niya. Once saved, always saved is not eternal security, but false security. Or I would say, with anguish in my heart, it is not only false, but demonic. Okay? So medyo mabigat yung kanyang paratang with regards to this teaching, yung once saved, always saved. Inaccuse niya na ang teaching na to ay demonic. Tapos ang ginawa niyang example ay isang famous apologist and evangelist. Kung kilala niyo si Rabi Zacarias, okay? Kilala niyo ba si Rabi Zacarias? Isa ho yung famous apologist and evangelist na namatay just few years ago. Kung kilala niyo si Hayden Ko, I'm sure kilala niyo po si Hayden Ko dahil artista po yan. Hindi yata artista, yung pong asawa ni Vicky Velo, di ba? So si Hayden Ko, Christian na rin si Hayden Ko at ang kanyang testimony na nakakilala siya sa Panginoon through the ministry of Rabbi Zacarias. Yan pong si Rabbi Zacarias, very, very famous po yan na apologist in the body of Christ. Namatay po yan few years ago. Tapos, pinarangalan po yan sa body of Christ. Kinilala yan as one of the greatest or one of the great men of God in our time. Tapos, after niyang mamatay, siguro few months later, may mga lumabas na issues regarding sa kanya. May kumalat na issue na siya daw ay isang immoral na tao, involved siya sa mga sexual immorality at marami siyang mga babae na parang minolestya. Now, sad thing is patay na si Rabbi Zacarias and he cannot defend himself. Now, kung may katotohanan man yon, bahala na ang Diyos sa kanya. Tama po ba? Okay? So, ang ginawa niyang case study si Rabbi Zacarias na isang famous evangelist o famous apologist in our time na kung saan kinikilala sa body of Christ na isa sa mga great men of God in our time. Pagkatapos, meron daw tinatagong kasalanan and there was no sign of repentance on the side of Rabbi Zacarias hanggang sa siya'y namatay. At ina-accuse niya o kinoconclude niya si Rabbi Zacarias kung siya man ay naligtas before dahil Christian naman siya, nawala na yung kanyang kaligtasan. At bine-blame niya itong doctrine na to ng once saved, always saved. Kasi sa mga naniniwala na once saved, always saved, o sa mga naniniwala dito sa teaching na to na once saved, always saved, iniisip daw ng marami, since ligtas ka na at hindi na mawawala ang kaligtasan mo, pwede ka nang mag-asal demonyo. Okay? Pwede ka nang gumawa ng kahit na ganong karaming kasalanan. At kahit mag-set ka pa ng world record for sin, okay lang yan. Anyway, ligtas ka naman na. So, yun yung kanyang naiisip. Kaya sinabi niya, demonic yung ganitong teaching. Now, diyan po sa post niyang yan, kung napansin nyo, halos wala pong comment, ano? Napansin nyo ba?
na parang halos sa 3 comments lang. Actually, marami po yan. Umabot na po yan ng almost 100 comments. At kami pong dalawa ang nagdidebate. Si Reverend Gani sumasaw-saw-saw ng konti, pero halos kaming dalawa ang nagdedebate diyan sa ano niya nang yan, sa post niya yan. Meron pang isa, hindi ko kilala yon eh, pero sumali po sa debate na yan at kung napansin nyo, bakit tatlo lang yan, ang ginawa niya po, dinilit niya yung aming palitan ng pagpapaliwanag. At ako po'y walang makitang dahilan kung bakit niya dinilit, kung hindi, maaring naisip niya na nare-refute natin yung kanyang teaching. Kasi bakit mo naman i-delete yung conversation kung sa tingin mo panalo ka sa debate? Tama po ba? Pero of course, alam naman natin na walang nananalo sa debate. Kasi parehas kayo, ang goal nyo manalo. Okay? Kaya wala talagang nananalo dyan at natatalo. Pero kaya tayo nag-engage dyan sa debate na yan for the sake of those people, especially mga kakilala namin na nakakabasa nitong post na to. In fact, yung pong post na yan, tinag niya po yan sa halos 100 kasama namin sa dating denomination. Naitag yan kay Reverend Gani, naitag sa akin, at naitag yan sa napakarami pa hong mga full-timer o dating pastor ng pinanggalingan naming simbahan. Pero magtataka po kayo, bakit wala ho halos sa mga dati naming kasamang pastor ang nagre-react? Wala hong nag-engage dito sa kanyang post na yan para makipagpaliwanagan. Now, dalawa lang ho ang posibleng reason kung ba't wala hong nagko-comment masyado ng mga dati naming kasama. Ano yung dalawang posibleng dahilan na yon? Number one, posible na karamihan sa kanila ay kumbinsido na tama yung kanyang sinasabi na ang once saved, always saved is demonic at hindi dapat paniwalaan. Or posible naman yung iba na confused din talaga kung ano ba talaga ang totoo sa dalawang ito, kaya nanahimik na lang. Okay? O yung iba naman, maaaring naniniwala sila na ang once saved, always saved ay biblical. Kaya lang natatakot silang i-defend yung kanilang paniniwala kasi itong kadebate nila ay isa sa mga magagaling ho naming pastor nung time na kami ay nasa dati pong denomination. Isa po yan sa kinikilala naming mahusay na teacher sa Bible School. Okay? Naglakas loob lang ho akong siya po ay debatihin. Okay? Anyways, naglakas loob po tayo dahil alam po natin na kung ano po yung tama at sinasabi ng Bible na katuruan. Okay? Sabi ko sa kanya, with regards kay Rabbi Zacarias, huwag mo nang problemahin si Rabbi. Okay? Kasi hindi naman ikaw, hindi ako, hindi ang sino man ang pwedeng magsabi kung sino talaga ang ligtas o hindi. Tama? Agree ba kayo sa akin na wala naman talagang ibang nakakaalam kung sino ang na-born again kung hindi ang Diyos? Alam lang natin kung paano maligtas. Tama? Pero kung sino ang talagang naligtas o yung nagtaglay ng saving faith na tinatawag, walang nakakaalam nun kundi Diyos lang. Tama? Agree mga kapatid? So, diyan po sa comment na yan, diyan po sa post na yan, marami po siyang binigay ng mga verses na ang intindi niya, itong mga verses na to ay nagpapatunay na nawawala ang kaligtasan. Sinagot ho natin yung ilan sa mga verses na yon na binanggit niya na seemingly parang nagpapawala ng kaligtasan. At yun ho yung mga dinilit niya. Okay? Now, ang gagawin po natin, kasi na-screenshot ko po yung iba dun eh. Okay? Iisa-isahin po natin yung mga sinasabi niyang dahilan kung bakit niya pinaniniwalaan na ang kaligtasan ay posibleng mawala. Okay? So, i-refute po natin at ang purpose po natin kaya natin gustong i-discuss po ito, although some of you here, yung mga matatagal na po sa ministry ng TRB, may mga times na napakinggan nyo na po yung ilan sa mga verses na kanyang
pinanghawakan na parang nawawala ang kaligtasan at naituro na po natin. But I do believe, ako po'y naniniwala, hindi porkit napakinggan mo na ng isang beses, dalawang beses, itong mga bagay na to, nag-gets mo na yung tinuturo dito. Okay? Kasi some of us, maaaring napakinggan mo na, pero nakakalimutan din natin agad-agad kung ano ba yung sinasabi ng Bible tungkol sa particular verse na to na parang nawawala nga ang kaligtasan. Okay? So, starting this week, hanggang sa mga susunod na linggo, ito po ang ating pag-uusapan. Once saved, always saved. Truth or lie? Nawawala ba ang kaligtasan o hindi? Ano ang katotohanan dito? We will dig deeper sa doctrine na to ng kaligtasan na to. Is it true that once saved, always saved? Or is it a lie? Pag ikaw ba'y naligtas na, are you forever saved? O pwede pang mawala ang iyong kaligtasan? So interesting po itong series natin na to. So sana po hanggang matapos yung series na to, hindi ko alam kung hanggang kailan tayo matatapos. Hopefully hindi naman magtagal. Baka 3-4 na linggo, sana matapos na. Hanggang matapos masubaybayan po ninyo. Okay? Now, bago tayo mag-start, pray po muna tayo. Manalangin po muna tayo. Bigyan tayo ng Lord ng wisdom. Lord, maraming salamat, Panginoon, sa umagang ito for giving us this chance to study your word, especially on this very, very crucial subject, Panginoon. Once saved, always saved. Is it true or is it a lie? We pray, Father God, give us wisdom. Ipakita niyo po sa amin ang sinasabi ng iyong salita tungkol sa bagay na ito. Maraming salamat, Panginoon. Thank you for this time. We ask the Holy Spirit to give us the wisdom sa pag-aaral na to at siya magturo sa amin ngayong umaga. Thank you so much, Lord. This we pray in Jesus' name. Amen and amen. Okay, once saved, always saved. Truth or lie? Now, from the outset, alam naman nating lahat kung anong stand natin dito sa teaching na to. Tama po ba? We believe, once saved, always saved. Naniniwala po tayo na ang kaligtasan ay hindi po nawawala. Okay? Now, hindi po natin pinili yung teaching na yan na once saved, always saved dahil mas okay. Tama? Hindi po natin pinili yung teaching na yan na hindi nawawala ang kaligtasan dahil mas maganda yon. Tama? Now, sa totoo lang, aminin natin hindi, mas maganda naman talaga yung ang kaligtasan mo ay hindi nawawala. Tama ba? Mas gusto mo bang nawawala ang kaligtasan mo? Pili ka. Okay, bilang Kristiyano na tumanggap sa Panginoong Hesus at ikaw ay naligtas na. Kung papipiliin ka, mawawala ang kaligtasan mo o hindi nawawala ang kaligtasan mo? Well, of course, ang pipiliin mo hindi nawawala. Tama po ba? Agree, mga kapatid? Agree? Sino namang matinong Kristiyano ang pipiliin yung mas gusto niya yung nawawala ang kaligtasan niya? Okay? Kung matino kang tao, hindi mo pipiliin yung mas gusto ko yung kaligtasan ko nawawala. Okay? Wala ka sa katinuan pagka ganon. Okay? Kaya ewan ko ba kung bakit may mga Kristiyano na parang mas gusto yung posibleng nawawala yung kaligtasan nila. Anyways, although mas okay talaga yung hindi nawawala ang kaligtasan kaysa doon sa nawawala, mas okay naman talaga yon. Pero hindi ho natin piniling paniwalaan itong hindi nawawala ang kaligtasan dahil lamang sa mas maganda yon. Hindi ho yun ang dahilan kung bakit ho natin piniling paniwalaan na ang kaligtasan po natin secure at hindi nawawala. We chose to believe in once saved, always saved because this is what the Bible teaches with regards to our salvation. Ito ho ang pinili natin kasi ito ang tinuturo ng Bible. Amen? Ito ang clear teaching ng Scripture at kahit balik-balik na rin po natin ang Bible, yan po ang maliwanag na sinasabi ng Scripture. And we are going to prove that sa series na to. Okay? Excited po kayo? Now, sisimulan po natin ang pag-aaral ng doctrine na to about once saved, always saved. Doon sa, ano ba ang kondisyon para masave ang isang tao? Okay? So we will go back to the basic. I-lay down muna natin yung foundation, o I should say, yung tamang foundation ng teaching about salvation. Paano ba naliligtas ang isang tao?
Ano ba ang clear teaching ng Biblia o ng Bible on how to be saved? So dito po tayo mag-i-start. Okay? Ililay muna natin yung foundation. Bakit tayo naligtas? Ano ang paraan ng kaligtasan? Hindi ho natin mamadaliin, hihimay-himayin natin ang gusto. Para lang sa ganun, bago tayo mag-focus o mag-zoom in doon sa nawawala ba ang kaligtasan o hindi, at least mabigat na yung, malalim na yung pundasyon natin at kaalaman sa kung paano maligtas ang isang tao. Okay? So dito muna tayo mag-i-start. Let us lay down the foundation. Paano ba naliligtas ang isang tao? Now, kung ikaw kapatid ay magso-survey, o kung tayo ay magso-survey ng doctrine of salvation sa iba't ibang religion, sabihin natin mag-survey ka sa 4 o 5 religion patungkol sa kanilang doctrine of salvation, kung anong paraan ng kanilang kaligtasan. I'm sure kung magso-survey ka ng 5 iba't ibang religion, kung ano ang kanilang doctrine of salvation, sigurado po ako, you will receive 5 different answers. Iba-ibang paraan nila ng kaligtasan. Pero, I'm sure, there is one thing in common sa kanilang lahat pagdating sa paraan ng kaligtasan. Ano yon? If there is one thing in common sa kanilang lahat when it comes to salvation, that is, ang kaligtasan sa kanila, kailangan mong pagtrabahuhan. For you to be saved, you must work hard for it. Kailangan mo itong pagtrabahuhan. Okay? Now, simulan natin ang pagtingin sa iba't ibang religion na hindi kumikilala kay Jesus bilang Savior. Simulan natin tingnan yung kanilang paraan ng kaligtasan dito sa mga religious group na kung saan hindi nila kinikilala si Jesus bilang tagapagligtas. Okay? Let's begin with Buddhism. Ano ang doctrine ng kaligtasan ng Buddhism? Sa Buddhism, in order for you to reach nirvana, yung nirvana, ito po yung place of perfect peace and happiness. Kumbaga, ito yung heaven para sa kanila. Ito yung salvation. Now, for you to reach nirvana, meron kang 8 bagay na kailangan gawin na tama. Okay? At ano tong 8 bagay na to? They call it the Noble Eightfold Path. Ano tong the Noble Eightfold Path na to? Ito yan. Right view, right resolve, right speech, right conduct, right mindfulness, right effort, right livelihood, and right union. Pag nagawa mo yung 8 yan ng tama, you will reach nirvana. So sa Buddhism, there is no easy way to reach nirvana. There is no easy way to be saved. You must work hard for it. Now, let's look at another religious group. Ito, isa sa pinaka-famous na religion sa buong bansa. In fact, ito po ang fastest growing religion. Ano yon? Ang Islam. Ang Islam naman, meron silang tinatawag na 5 pillars. Kung ang Buddhism merong 8-fold path, ang Islam merong tinatawag na 5 pillars of faith. And you need to do these 5 pillars para magkaroon ka ng chance to be saved. Pag hindi mo ito nagawa, tagilid ka. Ano tong 5 pillars na to? Ito po yun. Let's read this. Una, of course, you need to put your faith in God, in one God, and that is Allah, and in Muhammad, their greatest prophet. So yan yung una. You need to believe that there is only one God. Si Allah yon. At si Muhammad ang kanyang messenger. Pangalawa, you need to pray 5 times a day. Ilan sa inyo nagpe-pray ng at least 3 times a day? Meron 2 times a day. Ano po? Yung pagkagising sa umaga, good morning Lord, salamat sa araw na to, praise the Lord, buhay pa ako. At saka sa gabi, Lord, good night, praise the Lord. Okay, twice a day. Okay. Pero ang Muslim, 5 times a day. And they do it religiously. Kahit saan sila naroon. Kahit sila ay nasa palengke, nasa tindahan, wherever they are. Napansin niyo ba yung mga Muslim dyan sa Quiapo?
Kapag oras na ng kanilang pananalangin, haharap sila sa direksyon na kung saan nandoon yung Mecca, and then doon sila magpe-pray. So they pray 5 times a day, ang Islam. At ginagawa nila yan religiously. What else? They also give alms to the poor. Tumutulong sila sa mga mahihirap. Bahagi yan ng kanilang paraan para maligtas. Sila ay nagbibigay sa mga mahihirap. What else? Gumagawa rin sila ng self-purification. How? By fasting. 40 days po silang nagpa-fasting. Narinig nyo naman siguro yung Ramadan, di ba? Sila po ay nagpa-fasting ng religiously. 40 days. Hindi talaga sila kumakain for 40 days. Pero sa umaga lang yon. Pagdating sa gabi, kain na. Okay? Okay. What else? You have to at least makapunta ka once doon sa Mecca. Okay? Otherwise, tagilid ka pa rin. So sa Islam, meron silang proseso for you to be saved. You need to, number one, put your faith in Allah and in His Messenger. You need to pray 5 times a day, mamigay ka ng tulong sa mahihirap, magpa-fasting ka, at least makapunta ka ng 1 beses sa Mecca. Now, kung hindi mo magagawa yung 5 yan, ay wala ka. Pero kung magagawa mo yan, may chance kang pumasok sa langit. Okay? Now, what else? Siguro, puntahan natin yung isa sa pinakaunang religion sa mundong ito, and that is Judaism. Ito ang religion ng mga Hudyo. Sa Judaism naman, for you to be saved, you need to obey the law. 613 laws. Nakapaloob dyan yung 10 Commandments. Okay? Yung 10 Commandments na gustong-gusto ng maraming Christians na isama nila sa kanilang daily living. Okay? Now, ang Judaism, ito po yung isa sa pinakaunang religion sa buong mundo. Yan ang religion ng mga Jews. And for you to be saved, you need to obey the law, the commandments of God. Now, lahat ng religions na yan na nabanggit natin, Islam, Judaism, Buddhism, there is one thing in common sa kanilang lahat. Bagamat iba-iba sila ng paraan ng kaligtasan. Merong 8-fold path, yung Buddhism. Merong 5 pillars, yung Islam. Merong 613 laws na kailangan mong sundin, ang Judaism. Bagamat iba-iba sila ng paraan ng kaligtasan, there is one thing in common sa kanilang lahat pagdating sa kaligtasan. Ano yun? Ang kaligtasan sa kanila is something that you can earn. Pwede mong makuha kung magsusumikap ka. And you do not actually need Jesus Christ. You do not actually needed a Savior. All you need to do is mag-comply ka doon sa nire-require. Okay? Be good, do good. Yun ang kanilang yun ang kanilang paniniwala. Okay? So, ito yung mga religious group na hindi kumikilala kay Jesus as Savior. Lahat sila, iba-iba ang paraan ng kaligtasan, but if there is one thing in common sa kanilang lahat pagdating sa salvation, yung kaligtasan, pwede mong paghirapan, pwede mong makuha kung magsusumikap ka. Now, punta naman tayo sa mga religion na kung saan kinikilala si Jesus bilang tagapagligtas. Itong mga religion na to na kinikilala si Jesus sa kanilang grupo bilang tagapagligtas, tingnan natin kung ano naman ang kanilang paraan ng kaligtasan. Okay? Excuse me. Pagsabay-sabayin na natin sila. Religions that believes in Jesus as Savior. Andyan unang-una yung Roman Catholicism, Iglesia ni Cristo, Seventh-day Adventist, Jehovah's Witness, Mormons. Palagay ko naman lahat kayo ay familiar diyan sa mga religious group na yan. Hindi na ho natin sinama yung dating daan. At hindi na rin ho natin sinama yung kay Kibuloy. Okay? Hindi na ho natin sila sinama. Kasi kumbaga parang sila ay mga bagong sulpot lang eh. Ito yung mga matatagal ng mga religion na talagang kinikilala dito sa ating paligid. Okay? Hindi lang sa ating bansa, kundi sa ibang bansa rin. Sa buong mundo na actually. Okay? So hindi na natin sinama si dating daan, hindi na natin sinama si Kibuloy, but you can see mamaya, bago natin tapusin itong paliwanag natin sa 5 religion na to, na kumikilala kay Jesus bilang tagapagligtas, you will see
Lahat sila iisa lang din ang paraan ng kaligtasan. Bagamat magkakaiba sila ng paraan ng kaligtasan, but in the end, yung kanilang kaligtasan, same with yung kaninang nabanggit natin na 3 religion na hindi kumikilala kay Jesus bilang Savior, na kung saan ang kaligtasan pwede mo rin ma-earn. And by the way, dito sa 5 ito nabanggit natin, yung Roman Catholic, Iglesia ni Manalo, Seventh-day Adventist, Jehovah's Witness, Mormonism, lahat ng yan except dito sa Roman Catholic, kinikilala ng Body of Christ na mga kulto. Okay? Yung Roman Catholic lang ang medyo hindi nalilabel doon. Okay? Now, lahat ng mga religious group na to, ina-acknowledge nilang lahat na si Jesus ang tagapagligtas. Now, bukod sa silang lahat ay naniniwala na si Jesus ang Savior, there is one major thing in common sa doctrine ng kanilang salvation. Ano yon? Una, of course, you need to believe in Jesus. Pero, Jesus is not enough. There is something more that you need to do. For example, sa Roman Catholic, meron silang 7 sacraments that you need to obey. Yung mga former Catholics, natatandaan niyo pa ba kung ano yung 7 sacraments? Baptism, confirmation, Eucharist, penance, matrimony, tama? And so on and so forth. Okay? Sa Roman Catholic, napakahalaga ng mga sacraments na yan. Kasama yan sa doctrine nila ng salvation. You need to believe in Jesus as your Savior and obey the sacraments. Otherwise, tagilid ka rin. Dapat sundin mo din yung sacraments. Now, what about the Iglesia ni Cristo? Ano ang kaligtasan sa kanila? Una, ang Iglesia ni Cristo naniniwala rin, you need to accept Jesus as your Savior. Pero hindi doon nagtatapos yun. Very strict sila na dapat kang sumunod sa utos ng Diyos, sa Bible, of course, at you also need to follow their rules and regulations doon sa iglesia. Napansin niyo ba sa mga simbahan ng Iglesia ni Cristo pag araw ng Panambahan? Ngayong pandemic, maaring hindi natin masyadong napapansin yan kasi medyo mahigpit sa mga gatherings. Pero kung noong wala pang pandemic, kung napansin niyo sa bawat panambahan ng mga Iglesia ni Cristo, bago magsimula yung service, ang dami yung tao sa labas. Pansin niyo ba yon? Bakit? Kasi isa sa rules nila, bawal kang malate. Ganon sila kahigpit. At ang implication, pagka nalilate ka, hindi ka sumusunod sa Diyos. Hindi mo pinahahalagahan ng Diyos. Kailangan mong sumunod sa kanilang mga rules and regulations. Hindi lang yun. Napansin niyo ba sa mga bahay kapag ka sila ay sisimba, meron ba kayong nakitang babaeng nakapantalon sa kanila? Mag-observe kayo kapag nakakita kayo ng Iglesia ni Cristo na may sisimba. Kung meron kayong makikitang papasok doon sa kanilang kapilya na nakapantalon na babae. Wala po, lahat nakapalda. Okay? Meron silang rules, meron silang regulations. At kailangan mong sumunod doon. At ang matindi pa niyan, kung hindi ka aanib sa kanila, hindi ka ligtas. Nasa kanila ang kaligtasan. Pag ikaw ay itiniwalag, wala ka ng kaligtasan. Marami silang rules. Pag hindi ka ikapo, ititiwalag ka. Pag ikaw ay itiniwalag, hindi ka naligtas. Marami silang rules. Kailangan mong sumunod sa black voting. Napansin niyo ba? Kaya ang mga politiko hindi magalaw-galaw ang mga INC. Bakit? Kasi ang mga INC, kung ano yung sabihin ng kanilang spiritual leader o ng leadership, susunod ang lahat ng mga miyembro. Kasi pagka sila hindi sumunod, ititiwalag sila. Pag sila itiniwalag, hindi na sila ligtas. So sa INC, ang kaligtasan, kaya mong pagsumikapan kung susunod ka lang sa mga rules. What about sa Seventh-day Adventist? Sa Seventh-day Adventist, una, of course, maniwala ka uli kay Jesus. Kailangan mong paniwalaan si Jesus na siya ang tagapagligtas. Pagkatapos, you need to obey the law. Most especially, the Sabbath law. Kaya yung mga Adventist, hindi mo nagtatrabaho yan kapag ka Sabado.
Okay? Very strict sila in obeying the Sabbath law. Yung mga Jehovah's Witness, sila ay naniniwala rin, una, you need to accept Jesus as your Savior. Pagkatapos nun, you must do good works prompted by faith. Otherwise, hindi ka rin maliligtas. At isa sa good works na kanilang kinikilala is evangelism. Kaya kung mapapansin niyo, mga Jehovah's Witness, masisipag yan mag-house to house. Pansin niyo ba yon? Pag may nakita kayong dalawang babae, dalawang lalaki na naglalakad, o minsan tatlo, grupo yan, nag-house to house po sila, kasama ho yan sa kanilang kaligtasan. Pag hindi ho kayo nag-house to house, nag-evangelize, hindi ka rin maliligtas. Sa Mormonism, ganun din. Sa Mormonism, you must believe in Jesus. Si Jesus ang central figure ng kanilang pananampalataya. At si Jesus din para sa kanila ang perfect example na kailangan mong sundin sa pamumuhay. So sa kanilang doktrina ng kaligtasan, number 1, you need to believe in Jesus and then you must follow the example of Christ in living your daily life. Otherwise, hindi ka rin maliligtas. Now, ano ang napansin nyo sa lahat ng mga religious group na to na kumikilala kay Jesus? Again, hindi ko na sinama dyan si Dating Daan, si Kibuloy, silang dalawa parehas din ng itinuturo pagdating sa kaligtasan. Medyo mas lumala lang ng konti itong si Kibuloy. Kasi sa teaching niya, kailangan dumaan ka na sa kanya para maligtas. Okay? Pag hindi ka dumaan sa kanya, hindi ka maliligtas. Kailangan magpalista ka sa kanya. In fact, siya na nga daw ang may-ari ng ating kaluluwa. Okay? Medyo sumobra naman tong si Kibuloy. Anyway, lahat ng mga banggit kong ito, ng mga religious group, Katoliko, Iglesia ni Cristo, Jehovah's Witness, Mormon, Sabadista, Dating Daan, Kibuloy, lahat sila, tinatanggap nila si Jesus bilang Savior. Unlike yung isa, Buddhism, Judaism, at saka itong Islam, hindi sila naniniwala kay Jesus. Okay? Pero ito, naniniwala sila kay Jesus. Pero, wala silang masyadong kaibahan doon sa mga naunang religion na binanggit natin na kung saan hindi kinikilala si Jesus bilang tagapagligtas. Ano yon? Para sa kanila, katulad ng mga religion na hindi kinikilala si Jesus na tagapagligtas, pwede mong pagsumikapan na makuha ang kaligtasan. Ang kaibahan lang dito sa mga religious group na to na kinikilala si Jesus bilang tagapagligtas is sa kanilang kaligtasan, una, naniwala sila na kailangan mong manampalataya kay Jesus. Pagkatapos, tinularan nila yung mga naunang religious group na hindi kumikilala kay Jesus na pwede mong paghirapan ang iyong kaligtasan. So therefore, lahat ng religious group na to na kumikilala kay Jesus bilang tagapagligtas, ito ang kanilang doctrine of salvation. You need to put your faith in Christ, believe in Him, plus you need to obey good works for your salvation. Lahat po sila, iisa ang paraan ng kaligtasan. Okay? Lahat sila. Now, by the way, lahat ng mga nabanggit natin niyan, kinukonsider sila ng body of Christ na hindi kabilang o hindi bahagi ng body of Christ. Lahat ng mga nabanggit natin niyan na religious group, hindi kinukonsider ng mga Christians na kabilang sa community of faith. Hindi sila kinukonsider na kabilang sa body of Christ. Kasi ang kinukonsider lang natin na part ng body of Christ is the evangelical church. Now, ito ang problema. Sa loob ng evangelical church, ang doctrine of salvation ng karamihang churches ngayon sa loob ng body of Christ, nabibilang na rin diyan sa faith plus works equals salvation. At itong matindi. Karamihan sa kanila na yan ang kanilang basihan na ng kaligtasan, unaware sila na yung kanilang doctrine of salvation is faith
plus works. Yun ang matindi. Mabuti pa yung Iglesia ni Cristo, Katoliko, Jehovah's Witness. Aminado sila na ang kaligtasan, number 1, faith in Jesus, plus good works. Aware sila doon. Hindi nila kinakaila yun. Pero among evangelical churches, etong matindi. Ang kanilang paraan na ng kaligtasan is faith plus works, pero hindi nila alam. Unaware sila. Katulad na lang nung nakadebate namin ni Reverend Gani. Paulit-ulit kong sinabi sa kanya na hindi mo naiintindihan yung Ephesians 2:8 and 9. Kasi para sa kanya, tinanggap daw niya ang kaligtasan only by grace through faith. Pagkatapos, meron ngayon siyang ina-add na hindi niya tinatanggap sa kanyang sarili na yung kanyang ina-add is additional condition para maligtas. Kaya ako po yung naniniwala, marami yung Christians today, ang kanilang stand na para sa salvation is faith plus works equals salvation, pero unaware po sila. Yun ang mas malungkot. Agree mga kapatid? Majority of them naniniwala na ang kaligtasan is only by grace through faith. But unknowingly, I repeat, unknowingly o unaware sila na ang kaligtasan ay nadadagdagan na nila ng additional condition other than faith. Kaya para sa kanila, hindi Jesus is enough. Jesus plus something else. Now, ngayong umaga, let us lay down the foundation. Ano ba talaga ang sinasabi ng Bible? How to be saved? Ano ba talaga ang clear teaching ng Bible? Paano maligtas? Again, hindi ho natin mamadaliin itong topic na to kasi mas maganda, ma-lay down natin ang pundasyon kung ano ba talaga ang sinasabi ng Bible na paraan ng kaligtasan. Kasi kung maiintindihan po natin ang pinakapundasyon ng ating kaligtasan, madali na ho nating matatanggap yung doctrine ng once saved, always saved. Alright? Okay, let's begin. Ano ba ang sinasabi ng Bible when it comes to salvation? Very famous verse, Romans 6:23. Ito sabi ng Bible. For the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life in Christ Jesus our Lord. Anong sabi ng verse na to? The wages of sin is death. The gift of God is eternal life. Now, bago natin puntuhan yung patungkol sa eternal life na sinasabi dito ni Apostle Paul, first gusto kong puntuhan saglit yung unang statement ni Paul about sin. Okay, magsa-side note lang muna ako ng konti kasi this is very important to understand. Ano ang sabi ni Paul about the wages of sin? Ano daw ang kabayaran ng kasalanan? Sabi niya, death. For the wages of sin is what? Death. Now, listen mga kapatid. We need to understand, iisa lang ang consequence o kabayaran ng kasalanan. And that is death. Wala hong ibang kabayaran ang kasalanan kung hindi kamatayan. Yan ang sinasabi ng verse na yan. At hindi mo kailangang maging matalino para maintindihan yan. Self-explanatory ang sinasabi ni Paul. Ang kabayaran ng kasalanan, kamatayan. Iisa lang ang kabayaran ng kasalanan. Ano yon? Kamatayan. Pag nagkasala ka, anong kabayaran? Kamatayan. Ang kabayaran ng kasalanan, kamatayan. Nowadays, dito sa mga kapatid natin sa ina, okay, o kapatid natin sa ama, kasi mixture eh, okay? Okay. Ang nanay nila si Hagar. Tayo kasi nanay natin si Rebecca, si Sarah, okay? Ang kalimitang kaisipan nitong mga kapatid natin sa ama, iniisip nila, ang consequence ng kasalanan, pagkasira ng fellowship mo with God.
Nakakita na ba kayo ng ganoong pangangatwiran? Pag nagkakasala ka, yung fellowship mo with God, maapektuhan. Napansin nyo ba nowadays, kapag merong Kristiyanong may pinagdadaanan, anong kadalasang iniisip ng mga modern day Pharisee, ng mga self-righteous Christians? Alam mo, sister, kaya nalugi ang negosyo mo kasi naglalaro ka sa kasalanan. Kaya siguro nagkasakit yung anak mo kasi hindi ka na active sa church. Nanlalamig ka na sa iyong spiritual life. Naulisin mga kapatid, iisa lang ang kabayaran ng kasalanan. Ang kabayaran ng kasalanan, hindi pagkawala ng fellowship mo with God, hindi pagkalugi ng negosyo, hindi pagkawala ng trabaho, hindi pagkakaroon ng sakit. Ang kabayaran ng kasalanan, iisa lang, kamatayan. Yan ang sinasabi ng Bible. The wages of sin is death. And the good news is, Jesus died for our sins. Now, we will talk more about that as we go along. Okay? Nabigyan ko lang ng konting punto yon. Kasi nowadays, akala ng marami, yung pagkakaroon ng mistakes, pagkakaroon ng kasalanan, ang consequence nun is yan, na wala yung fellowship mo with the Lord. Now, I am not saying na walang consequences ang wrongdoings. Of course, meron. Meron. Pero, hindi pagkawala ng fellowship with God, hindi pagkawala ng trabaho, hindi, kasi minsan yun ang iniisip eh. Listen mga kapatid, iisa lang ang consequence ng kasalanan. Iisa lang ang kabayaran ng kasalanan. And that is kamatayan. And since Jesus died for our sins, that is good news. Agree? Nasusundan niyo ba yung sinasabi ko? Now, puntuhan natin yung sinasabi ni Apostle Paul about eternal life. Anong sabi ni Paul? Anong sabi ni Paul sa verse na to about eternal life? For the wages of sin is death, but the gift of God is what? Eternal life. According to Paul, eternal life is what? Is a gift. Palagay ko naman lahat tayo nakatanggap na ng gift at naiintindihan mo ang ibig sabihin ng gift. Pag sinabing gift, ano ibig sabihin? Walang bayad. Meron ba sa inyo tumanggap ng gift pagkatapos siningil kayo after? For example, ngayon magpapasko, bigyan kita ng regalo. Tapos pagkatapos kong bigay sa'yo ng regalo, inabot ko sa iyo yung resibo. Tapos sasabihin ko sa iyo, nga pala, okay? Andyan yung presyo ng pagkakabili ko niyan. Yung bayad mo. Hindi ganon. Pag sinabing gift, walang bayad. It's free. Now, alam nyo na kalungkot sa majority of Christians today? Tingin kayo sa harapan mga kapatid. Tingin kayo. Maraming Christians today in the evangelical church, tinanggap nila ang kaligtasan as a gift. And then later on, after few years, 5 years, 10 years ng kanilang Christian life, iniisip nila na may bayad na ang salvation. Otherwise, posibleng mawala ito sa iyo pag hindi mo pinayaran. Naniwala sila nung una, ang kaligtasan ay regalo, but later on, naisip nila may bayad na. Ano yung bayad? Good works. Lifetime obedience. Gets nyo? Now, ito actually ang nangyari sa Galatian believers, kaya nagalit si Paul sa kanila. Anong sabi ni Paul sa mga Galatian believers? In Galatians chapter 3, verse 2 to 3, basahin po natin sa New Living Translation. Ito sabi ni Paul. Let me ask you this, one question. Okay? So, tanungin ko kayo ng isang tanong, sabi ni Paul. Did you receive the Holy Spirit by obeying the law of Moses? Of course not. You received the Spirit because you believed the message you heard about Christ. How foolish can you be? After starting your new life in the Spirit, why are you now trying to become perfect by your own human effort? Anong sabi ni Paul sa mga Galatian believers? May tanong ako sa inyo. Did you receive the Holy Spirit by obeying God? In other words, parang sinasabi ni Paul, kayo ba'y naligtas dahil sumunod kayo sa utos ng Diyos? No, sabi ni Paul.
Naligtas kayo because you believe the message you heard about Christ. In other words, naligtas kayo only by believing in Christ. And then ang sabi niya, how foolish can you be? After starting your new lives in the Spirit, why are you trying to become perfect by your own human effort? In other words, Paul was simply saying, how come you become so foolish after nyong maligtas only by trusting in Christ? Anong pumasok sa isip nyo? Dinagdag nyo ang good works for your salvation. Yung po yung pinaka-essence ng sinasabi ni Apostle Paul sa mga verses na to. Amen? Now, going back to what I'm saying, maraming churches ngayon in the body of Christ, whether you believe this or not, sumunod sa yapak ng mga Galatian believers. At the beginning of their Christian life, tinanggap nila ang salvation as a gift. And then later on, after a few years, 5 years, 10 years ng kanilang Christian life, inisip nila na meron ng bayad ang kanilang kaligtasan. Otherwise, posibleng mawala ito. Naniwala sila nung una, ang kaligtasan is a gift. Hindi nila kayang iligtas ang sarili nila. But later on, naisip nila, kaya dapat nilang i-maintain yung kanilang salvation. At ano ang bayad? Good works or obedience to the law. Now, don't get me wrong, mga kapatid. Paulit-ulit ko pong sinasabi ito. Hindi po tayo against sa good works. Hindi po tayo against sa pagsunod sa kautusan. Hindi po tayo against sa pagsunod sa Diyos. Lahat po tayo dapat lang na maging mayaman in good works. Dapat lang sumunod sa utos ng Diyos. Pero hindi ho yan additional condition to be saved. Agree? Ang linaw nung binasa natin kanina, balikan nga natin yon in Romans chapter 6 verse 23. The wages of sin is death. Anong kabayaran ng kasalanan? Kamatayan. But the gift of God is what? Eternal life. I believe matagal na natin itong nababasa, paulit-ulit na. Pero sana mag-sink deep sa puso natin ito. Eternal life is a gift. Kahit siguro bata, alam kung anong ibig sabihin ng regalo. Ang buhay na walang hanggan ay isang regalo. It's a gift. Pag sinabing gift, wala hong bayad. Libre ho yan. Tayo pa naman mga Pinoy, di ba, mahilig sa libre? Hindi mo ba naiintindi kung ikaw ay Pilipino, palagay ko naman, intindidong-intindido mo yung salitang libre. Eternal life is a gift. Heaven is a gift. Salvation is a gift. So sana mag-sink deep sa puso't isipan natin itong basic foundation na to ng doctrine of salvation. Doon sa mga religious group na nabanggit natin kanina, yung mga religion na hindi naniniwala kay Jesus, the Buddhist, Islam, the Judaism, sila ay hindi naniniwala na ang salvation is a gift. Para sa kanila, you must work hard for it. Yung mga nabanggit naman natin ng mga kulto na kinukonsider ng evangelical Christians, Iglesia ni Cristo, Dating Daan, Chikibuloy, Mormons, Sabadista, lahat sila, yes, kinikilala nila si Jesus as their Savior, but Jesus is not enough. So meron pa ring bayad ang kaligtasan sa kanila. Ang nakakalungkot, ulit-ulitin ko po ito, sa loob mismo ng evangelical church, in the body of Christ, may mga Christians today, kino-quote pa nila yan. The gift of God is eternal life. Pero sad to say, mukhang hindi naintindihan yung salitang gift. Gets nyo? Tinanggap nila ang salvation by grace, but later on, iniisip nila, may bayad na rin. Gumaya rin sila doon sa mga religious group na kung saan dapat dagdagan mo si Kristo. Ganon po yung nangyari sa Galatian Church, kaya po nagalit si Paul. Ano nangyari sa inyo? Nagsimula kayong maligtas by hearing the message of the gospel, pagkatapos sinama nyo ang kautusan, you are now trying to be perfect by human effort. So sana maging malinaw sa atin ito. Salvation is a gift. Eternal life is a gift. Okay? Ano uli sabi ng Bible about eternal life, about heaven? It's a gift. Malinaw? Now, second question is this. Ito pangalawang tanong.
How do we receive this gift? Meron bang condition na binigay ang Diyos para ma-receive natin itong salvation na to as a gift? Meron po. At isa lang ang binigay ng Diyos na kondisyon in order for us to receive the gift of salvation. Ano yung nag-iisang kondisyon na yon? Alam ko, alam nyo na to. Pero maganda, i-review natin ang gusto. Ano yon? Iisa lang ang kondisyon. And what is that? You must believe in Jesus. No more, no less. Wala nang ibang kondisyon. Heaven is a gift. There is only one condition for you to be met. Ano yun? Believe. Magbasa tayo ngayon ng mga verses to prove this. Unahin natin yung mga verses na kung saan si Jesus mismo ang nagsasalita. Okay? Ito ang sabi ng Panginoong Hesus. Very famous verse in the entire scripture. Ano yun? Ano tong very famous verse na to sa buong Bible? Psalm 3:16. Ay, hindi po. Okay. John 3:16. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whoever believes in Him should not perish, but have everlasting life. Ano ang sabi ng Panginoong Hesus? Ano ang sabi niya? For God so loved the world, He gave His only Son, whoever believes in Him. Ano ang mangyayari when you believe in Him? When a person believes in Jesus, what will happen? He will not perish, but will have eternal life. Ang linaw naman yan. Hindi mo kailangan maging matalino to understand this. According to this verse, ano ang condition na ibinigay ng Diyos for you to receive eternal life and will never perish? Believe. Meron pa ba kayong nakitang ibang condition na binigay si Jesus? Wala. Sa verse na yan, isa lang ang condition na binigay ni Jesus para maligtas ka. Believe. Let's read another verse na kung saan si Jesus din na nagsasalita. And as Moses lifted up the bronze snake on a pole in the wilderness, so the Son of Man must be lifted up, so that everyone who believes in Him, what will happen? Will have everlasting life. Now, ang ginamit na example dito ni Jesus sa kanyang kamatayan, yung bronze snake na kung saan itinaas ni Moses doon sa pole para lahat ng tumingin doon sa brazen serpent na yun gumaling. Now, let me just give you the background of the story. Nung time kasi ni Moses, naging matigas ang ulo ng mga Jews, ng mga Israel, ang ginawa ng Diyos, nagpadala ng salot, sa katigasan nila ng ulo, nagpadala ng salot, at yung salot na pinadala, ahas, para sila ay tuklawin. Maraming natuklaw, maraming nasugatan, may mga namatay. Now, cutting the long story short, para sila ay gumaling, okay, doon sa pagkakatuklaw ng ahas, ang ginawa ng Diyos, nagpagawa siya kay Moses ng isang image ng brazen serpent. Isang bronze serpent. At itinaas doon sa pole. At ang sabi ng Panginoon, ng sino mang titingin diyan sa brazen serpent na yan, sila ay gagaling. Eh, siguro dito nakuha ng Mercury drug yung yung logo nila. Kasi may ahas doon sa sa kanilang logo. Okay, the idea there is healing. Okay, siguro, naisip ko lang. Anyways, ang sino mang titingin doon sa brazen serpent na yun, sabi ng Diyos, gagaling. And of course, the idea there is this. Kapag sila ay tumingin doon sa brazen serpent, sila ay naniniwala na gagaling sila. So yung pagtingin nila doon sa brazen serpent is also equivalent to believing. At dito ipinaral ni Jesus yung condition for salvation. Ano ang sabi ni Lord? As Moses lifted up the bronze snake doon sa pole, sa wilderness, so the Son of Man, referring to Jesus, must be lifted up so that everyone who believes, what will happen? Will have eternal life. Again, what happens when a person believes in Jesus? He will receive eternal life. According to this verse, wala kang makikitang ibang kondisyon na binigay si Jesus in order to be saved. Meron bang ibang kondisyon na binigay si Lord para maligtas ka? Except to believe? Wala na. Iisa lang. For you to receive eternal life, isa lang ang kondisyon. You must believe. Now, let's read another verse. Kung napansin nyo, puro book of John itong binasa natin. Kasi that is because dito sa book of John, tad actually ito ng mga pangako about eternal life na kung saan walang ibang nagsasalita kung hindi si Jesus mismo.
Now, ano ang sabi ni Lord in John chapter 3 uli, verse 36? Look at this. He who believes in the Son has everlasting life. And he who does not believe the Son shall not see life, but the wrath of God remains in him. Ano sabi ni Lord? He who believes in the Son, referring to him, has everlasting life. So if you believe in the Son, what will happen to you? You will receive eternal life. So do you believe in the Son? If you believe in the Son, meron kang eternal life. Now, what happens when you do not believe? You will not see life. And the wrath of God remains in you. Now, dito sa verse na ito, mga kapatid, side note lang ako ng konti. Nireveal ni Lord na iisa lang ang dahilan para pumasok ng langit ang isang tao, at iisa lang din ang dahilan kung bakit siya pupunta ng impyerno. Ano yung nag-iisang dahilan para pumasok ka ng langit? You believe in Jesus. Hindi ka papasok ng langit kasi naging mabuti kang tao. Hindi ka papasok ng langit kasi ikaw ay nakasunod sa mga utos ng Diyos. Iisa lang ang dahilan bakit tayo papasok ng langit. Ano yon? You believe. Now, kung iisa lang ang dahilan bakit ka papasok ng langit, and that is you believe, iisa lang din ang dahilan kung bakit sa impyerno pupunta ang isang tao. Hindi naman dahil siya ay naging masama. Hindi dahil siya ay na puro kabalbalan ang ginawa sa mundong ito. Hindi ganon. Papasok siya ng langit kasi sumampalataya siya kay Jesus. Pupunta siya ng impyerno kasi ni-reject niya na maniwala kay Jesus. Kung iisa lang ang dahilan kung bakit tayo papasok ng langit, iisa lang din ang dahilan kung bakit pupunta ng impyerno ang tao. Ano ang dahilan bakit ka papasok ng langit? Sumampalataya ka kay Jesus. You believe. Ano ang dahilan bakit ka pupunta ng impyerno? You do not believe. Hindi ka pupunta ng langit kasi naging mabuti kang tao. Kaya ka pupunta ng langit kasi sumampalataya ka kay Jesus. Hindi ka pupunta ng impyerno dahil naging masama ka. Pupunta ka ng impyerno dahil hindi ka sumampalataya kay Jesus. Guys yung mga kapatid, again, iisa lang ang kondisyon na binigay ni Jesus para maligtas ang isang tao. Ano yon? Believe in Him. John 6:47, ito sabi ng Bible. I write these things to you who believe in the name of the Son of God, so that you may know that you have eternal life. Anong sabi ni John? Yung mga unang binasa natin, si Jesus yung nagsasalita. Meron pa akong isang verse na hindi na ilagay dyan. Iko-quote ko na lang. Ito sabi ni Jesus in John chapter 6 verse 47. Kung meron kayong mga Bible, tingnan nyo o kaya isulat nyo na lang. Sabi ni Jesus in John chapter 6 verse 47, most assuredly I say to you, he who believes in me has everlasting life. Jesus said, if you believe in me, meron kang buhay na walang hanggan. Ano yung condition na binigay niya for you to have eternal life? Again, believe in Him. Iisa lang. Now, si Lord lahat ang nagsalita dyan sa mga kinote ko. Iisa lang ang kondisyon na binigay niya kung paano maligtas. And that is to believe. Now, dito naman sa binasa natin, magsisimula tayong magbasa na kung saan hindi na si Lord ang nagsasalita. Ang nagsasalita na yung mga apostles. Tingnan natin kung yung sinasabi ni Jesus about how to be saved, ganun din yung kanilang teaching. Tingnan natin kung kinontradict nila yung teaching ni Lord about salvation. Kung ang condition na binigay ni Jesus, how to be saved, is just believe, tingnan natin kung ganito din ang paniniwala ng mga apostles. Anong sabi ni John dito? Apostol ni Jesus, I write these things to you who believe in the name of the Son of God, that you may know that you have eternal life. Ano paniniwala ni John para siya ay maligtas? Kung ano yung tinuro ni Jesus. Sabi ni John, isinusulat ko ito sa inyo, kayong mga sumasampalataya sa anak ng Diyos, si Jesus, so that you may know that you have eternal life. Now, most probably, nung time na to, there are some believers there na posible na hindi tiyak kung sila iligtas na. And John wants them to have an assurance na sila ay ligtas na. Kaya sabi ni John, I write these things to you, kayo who believe in the name of the Son of God, so that you may know you have eternal life. Malinaw? Gets niyo mga kapatid? So si John mismo nagsasalita dito. Bless ka. Bless.
Gets niyo mga kapatid? Now, let's read another verse from another apostle. So si John, hindi niya kinontradict yung teaching ni Jesus. Kung ano yung tinuro ni Jesus, how to be saved, and that is only to believe in Jesus, si John, yun ang tinuro niya. Now, let's look at another verse. Ibang apostle naman. Tingnan natin yung sinabi ni Apostle Paul. Itong sabi ni Paul. He then brought them out and asked, Sir, what must I do to be saved? They replied, Believe in the Lord Jesus, and you will be saved, you and your household. Excuse me. Diyan sa sinabi ni Paul, nagtanong yung, siguro let me just give you the background nitong storyang ito. Nung time na yan, si Paul at saka si Silas, na-persecute. Ikinulong sila at pagkatapos, hindi nila alam kung ano mangyayari sa kanila sa mga susunod na araw. Probably sila ay bibitayin, sila ay babatuhin hanggang mamatay. Now, nung gabi, nung sila ay ikulong, sila ay umawit, nagkantahan sila. Si Paul at si Silas nagpuri sa Panginoon. And then suddenly, nagmiracle ang Diyos. Nagkaroon ng earthquake at pagkatapos yung kanilang mga chains natanggal. Nagulat ngayon yung Philippian jailer. Kasi maaring naisip niya kakaiba itong lindol na to. Marami na siyang lindol na nakita pero wala namang lindol na kung saan yung chain makakalas. So naisip niya talagang yung itinuturo nitong mga mamang ito ay talagang totoo. Kaya nagtanong itong Philippian jailer. Anong tanong ng Philippian jailer, sirs? Kasi si Paul at saka si Silas yung kanyang kinakausap. What must I do to be saved? Ang linaw ng tanong niya. Anong mga kailangan kong gawin para maligtas? Anong sabi ni Paul? Believe in the Lord Jesus. Meron pa bang ibang binigay na condition? Isa lang. Ano yon? You believe. And then what will happen when you believe? Believe in the Lord Jesus and you will be saved. Mahirap bang intindihin yon? Let's read another verse. Romans chapter 10 verse 9. Ito sabi ni Paul, if you declare with your mouth, Jesus is Lord, and believe in your heart that God raised Him from the dead, you will be saved. Ano sabi ni Paul? If you confess, if you declare with your mouth, Jesus is Lord. Now, ito pong, if you confess with your mouth, Jesus is Lord, is not an additional condition to be saved. Kasi pag tayo ay nag-confess with our mouth that Jesus is Lord, actually, ang nangyayari is this. Ini-express mo lang kung ano yung nangyari inside your heart. Since naniniwala tayo in our hearts that God raised Jesus from the dead, ang automatic expression nun is we confess with our mouth. Again, we can say, isa lang ang condition na binigay ni Paul kung paano maligtas. And that is, believe. Amen? Agree? Wala nang ibang condition. Now, one last verse. Ito yung pinaka-famous salvation verse in the body of Christ. Ephesians chapter 2, verse 8 to 9. For it is by grace you have been saved through faith. And this is not from yourselves. It is the gift of God. Inulit na naman ni Paul. Not by works, so that no one can boast. Anong sabi ni Paul? It is by grace. What is grace? Pag sinabing grace, yung most famous definition is unmerited, unearned, undeserved kindness or favor of God. Pag sinabing grace, hindi mo pinaghirapan. Okay? Madalas nating example diyan na ang madalas nating example diyan ay yung mga nagpi-15-30. Okay? Yung mga nagtatrabaho sa munisipyo. Okay? Yung mga nagpi-15-30, yung kapag 15 sumusweldo, hindi naman pumapasok, ang tawag doon grace. Okay? Kasi hindi mo naman pinaghirapan 'yon. Kung ikaw ay nagtatrabaho araw-araw, umaga pa lang papasok ka ng opisina, uuwi ka ng hapon, pagod na pagod, buong maghapon nagtrabaho. Pagdating ng 15, pag sumweldo ka, ang tawag doon, hindi grace. Ang tawag doon, wage. Pinaghirapan mo yun eh. Pero kung wala kang ginawa, maghapon, nanonood ka lang ng Netflix, pa YouTube, pa FB. Tapos pagdating ng 15, sumweldo ka, anong tawag doon? Grace. Bakit? You don't deserve it. Unmerited, unearned.
At ang sabi ni Paul, ganito ang kaligtasan natin. Hindi mo pinaghirapan, unearned, unmerited. It is by grace. You have been saved. Past tense. Naligtas kayo only by grace. You did not deserve it. Hindi mo siya pinaghirapan. How did you receive it? Through faith. Ano yung nag-iisang condition na binigay ni Paul para tayo ay naligtas? Pananampalataya. Now, yung bang mga teachings nila, nagko-coincide doon sa mga tinuro ni Jesus in the gospel? Parehas. Kung ano yung sinabi ni Jesus na condition para maligtas, yun din ang sinabi ng mga apostles. Iisa lang ang condition for you to be saved. Manampalataya ka. At ang sabi ni Paul, naligtas kayo, this is not from yourselves, not by works, so that nobody can boast. Alam niyo sa langit, mga kapatid, walang magyayabang. Ito ang unang-unang makikita natin sa langit. Pagdating natin sa langit, walang sino mang magyayabang. Na kaya siya napunta roon sa langit kasi naging masigasig siya na sumunod siya sa lahat ng utos ng Diyos. Hindi. Walang isa man sa langit ang magyayabang na kaya siya napunta roon kasi marami siyang ginawang kabutihan at talaga namang umiwas siya sa lahat ng kasalanan. Hindi. Pag siya'y pumasok ng langit, isa lang ang kanyang sasabihin, narito ako dahil sa grasya ng Panginoon, sumampalataya ako sa kanyang natapos na gawa, kaya ako naligtas. Only by grace. I hope naintindihan niyo po ako. Amen? Agree mga kapatid? So, ano ang nag-iisang kondisyon? According sa mga maraming verses na binasa natin, hindi lang po yan isa, hindi lang po yan tatlo, hindi lang po yan 5. Marami po yan mga verses na binasa natin. Ano ang nag-iisang kondisyon na binigay nilang lahat in order to be saved? Isa lang. Ano yun? You believe in Jesus. Now, speaking of believing in Jesus, o speaking of faith, ilan sa inyo rito ang katulad ko na matagal na akong naniniwala kay Jesus even before I got saved. Nung grade school ako mga kapatid, elementary days, many of you do not know this, ako po ay naging sacristan, elementary. Laman ako ng simbahan. In fact, pag simbang gabi, doon na kami natutulog sa simbahan. Kasi ang misa madaling araw. So naging sacristan po ako nung ako po ay elementary, grade 2, grade 3. Pero pag tungtong ko nung high school, ako ay naging bona fide drug addict. Okay? Buti na lang, wala pa si Digong noon. Hindi pa siya presidente. I was in bondage into drugs for over 10 years. Nag-start akong gumamit ng bisyo ng drugs, 13 anyos. 13 years old akong nagdroga. Hanggang 23. Kung hindi pa ako na born again, posible, addict pa rin ako hanggang ngayon. Anyways, my point is this. Itong punto ko. Elementary pa lang, naniniwala na ako kay Jesus. Kaya nga naging sacristan ako eh. At hindi naman nawala ang paniniwala ko kay Jesus kahit nung maging drug addict ako. In fact, pag bibili ako ng shabu, maniwala kayo't hindi, nagpe-pray po ako bago ako umalis. Para wag mahuli. Pag dumaan yung jeep sa Bamboo Organ, kasi diyan po, malapit diyan yung binibilang ko ng droga. Pag dumaan yung jeep sa Bamboo Organ, ako po ay nag-aantanda, sign of the cross. Hindi lang ho isa, 4. Ba? 1, 2, 3, at saka 4. My point is this. Faith is crucial in being saved. And no doubt, yung faith na meron ako during my grade school days, kahit naging sacristan pa ako, hanggang sa mag-high school ako, at magkaroon ng tunay na relasyon sa Diyos when I was 23 years old, yung faith na meron ako bago dumating yung 23 years old is not saving faith. If faith is the only condition for you to be saved, it is very, very important to know what is saving faith. Kasi baka mamaya, yung faith na meron ka ngayon, katulad nung faith na meron ako dati.
Do you understand me, mga kapatid? So, pag-usapan natin, dito ako magtatapos, ano ba ang saving faith? What is saving faith? Meron pong tatlong elemento ang saving faith. There are three elements of saving faith. Ano po itong mga elements of saving faith? Number one is you need to have knowledge. Number two is you need to have assent. And number three, you need to trust in Jesus. Isa-isahin natin itong tatlong ito. Very quickly, bibilisan lang po natin. First is knowledge. Anong sabi ng Romans 10 verse 17? Faith comes by hearing, and hearing the word of Christ. So we need to have a basic knowledge of who Christ is and what Christ has done. Ang saving faith is based on a clear understanding of who Christ is and what He has done for us. Kung wala kang ganitong knowledge about Christ, most probably, hindi saving faith yung taglay natin. Now, maraming tao naniniwala kay Jesus. But their belief in Christ is not based on biblical knowledge. Marami nga sa kanila, yung Jesus na kilala nila hanggang ngayon, bata pa hindi na lumaki. Diba? Si Santo Niño? Anong offense po sa mga naniniwala kay Santo Niño? Okay? But my point is, walang basic knowledge itong mga taong ito about who Christ is and what He has done. Kaya no doubt, what they possess is not saving faith. Sabi ni Lord, if you believe, you will receive eternal life. Now, I don't think and I don't believe nung time na ako ay sakristan hanggang sa maging addict, na naniniwala naman ako kay Jesus, kung sakaling namatay ako noon, I don't believe sa langit ako pupunta. Kasi I can confidently say, nung time na yon, wala akong relasyon sa Diyos. Yung faith na meron ako, fake. F-A-K-E. Okay? Agree? Now, so first is knowledge. You need to have at least a basic knowledge of what Christ has done. At sino ba siya? Kaya importante na meron kang naririnig na salita ng Diyos. Kasi hindi pwedeng nagkaroon ka ng pananampalataya kay Jesus, wala ka namang napakinggan salita ng Diyos. Posible kaya ka nagkaroon ng paniniwala kay Jesus kasi yung nanay mo, tatay mo, lolo mo, lola mo, kanununuan mo, naniniwala kay Jesus. Lumaki ka sa isang bahay na may mga ribulto ni Jesus. May mga ribulto diyan na, si Jesus. Kaya lumaki ka, kilala mo si Jesus. Pero yung pagkakilala mo kay Jesus, hindi yan saving knowledge of faith. Hindi yan saving faith. Okay? Agree mga kapatid? I hope naiintindihan niyo ako. So first is knowledge. This is very important. Next to knowledge is assent. Pag sinabing assent, it is an expression of agreement. Meaning, you agree with what you heard about Christ. Kung sinasabi ng Bible, Jesus is the Son of God, He died for all your sins, you agree with that. So after hearing and knowing what Christ has done for you, you need to agree. Maniwala ka. Dito sumablay ang maraming Muslim. Bakit? Kasi marami sa mga Muslim, nakarinig sila ng mga teachings tungkol kay Jesus. In fact, sinasabi nga nila, kung kayo po ay may nakausap ng Muslim, sinasabi nila, naniniwala kami kay Jesus. We also believe in Jesus. May nakausap na ba kayong Muslim? They will tell you, naniniwala sila kay Jesus. Now, ano ang pinaniniwalaan nila kay Jesus? They believe that Jesus is also a prophet. Pero hanggang doon lang. Pag sinabi mo sa kanila na Jesus died for all your sins, hindi sila naniniwala. Ayaw nilang tanggapin. Narinig nila, yun ang teaching natin, but they don't believe. So in other words, nagkaroon sila ng knowledge, pero hindi sila nag-agree. Yun yung assent. So dapat nagkaroon ka ng knowledge, and then after that, you agree. Sumang-ayon ka dun sa napakinggan mo. Agree? Doon sumablay ang mga Muslim. Nakarinig sila, meron silang knowledge, but they don't agree. Hindi bumaba sa assent. So sa atin, ito yung importante. First, magkaroon ka ng knowledge, you need to listen to the word of Christ, and then you must agree. Agree? Yun yung proseso. Now, after ng knowledge, assent, next to knowledge and assent, dapat bumaba doon sa trust.
Matapos mong mapakinggan ang patungkol kay Jesus, He died for all your sins. Naniwala ka. Dapat mag-end up ka in trusting Him for your salvation. Ipagkatiwala mo ang iyong buhay, ang iyong kaligtasan sa Kanya. That is saving faith. Agree? Sa EE, merong magandang illustration pagdating doon sa trusts. Yung circus, kung natatandaan nyo, yung illustration ng circus. Sabi nung sirkero, tinanong niya yung mga audience sa ibaba, naniniwala ba kayo na kaya kong tumawid sa kabilang dulo? Yung mga audience natatakot kasi walang net at kung sakaling mahulog yung sirkero, patay. So sabi nung sirkero, naniniwala ba kayo na kaya kong tumawid? Yung mga audience ayaw magsalita kasi sabi nila baka mahulog yan, mamatay, kasalanan pa natin kung siya-siyahin pa tayo. So ang ginawa ng sirkero, nung hindi sila sumasang-ayon, hindi sila nagsasalita, tumawid. Pagtawid sa kabila, palakpakan silang lahat. Bravo, magaling. Sabi ngayon ng sirkero, naniniwala ba kayo na kaya kong bumalik sa kabilang dulo? Sabi ng mga tao, oo, naniniwala kami kasi nakita na nila eh. So bumalik yung sirkero. Pagbalik ng sirkero, palakpakan na naman. Bravo! Sabi ng sirkero, naniniwala ba kayo na kaya kong uling tumawid sa kabilang dulo na merong pasan na isang sakong bigas? Ayaw na naman nila magsalita. Bakit? Baka mahulog. So ang ginawa ng sirkero, nung hindi nagsasalita, kumuha ng isang sakong bigas, tumawid sa kabilang dulo. Pagtawid, palakpakan sila. Sabi ng sirkero, naniniwala ba kayo na kaya kong uling bumalik sa kabilang dulo na merong pasan na isang tao? Sabi ng mga sirkero, oo, naniniwala kami kasi nakita nila yung bigas kaya eh. Sabi ngayon ng sirkero, okay, sige, yung naniniwala, umangkas. Kung ikaw nandun, naangkas ka? So lumalabas ganito. Iba yung naniwala ka lang sa isip mo na kaya niya, iba rin yung ipagkakatiwala mo yung buhay mo sa Kanya kasi lumalabas, yung tanong ng sirkero, naniniwala ba kayo na kaya kong tumawid na may pasa na isang tao? Ang hinihingi niya, ipagkatiwala mo yung buhay mo sa Kanya. Ganoon ang sinasabi ni Jesus na believe. If you believe in Him, you must put your trust in Him. Ipagkatiwala mo ang buhay mo sa Kanya for your salvation. Agree? Hindi niyo mga kapatid? That is the elements of saving faith. Knowledge, assent, and then trust. Now, in closing, we need to understand. I will repeat this all over again, over and over again. Isa lang ang kondisyon na ibinigay ng Bible to be saved. Ano yon? Believe in Jesus. So pagdating sa biblical teaching of salvation, it is not faith plus works equals salvation. Hindi ko na ilagay sa slide, I'm sorry. Pagdating sa biblical teaching of salvation, it is not faith plus works or obedience equals salvation. It is faith plus nothing equals salvation. Amen ba? Jesus plus nothing. Jesus is enough. Amen? Ito ang biblical teaching of salvation. Malinaw po yan. Now, sa mga susunod na linggo, we will discuss some of the verses na seemingly parang ang kaligtasan kailangan mong paghirapan. Okay? Doon kami nagdebate nung aking dating professor sa Bible School. Okay? So, na-lay down ko muna sa inyo ano ang nag-iisang dahilan o paraan para maligtas ang tao. Iisa lang ang paraan para maligtas ang tao. That is, they put their faith in Christ. Wala nang iba. Amen? May natutunan po tayo mga kapatid. Palakpakan po natin ang Panginoon. Praise the Lord. Now, kung meron po sa atin dito na hindi pa ninyo na ipagkakatiwala ang buhay nyo sa Panginoon, hindi nyo pa na ibibigay ang buong tiwala sa Panginoon, this is your day. Ito po ang araw para sa inyo to accept Jesus and believe in your heart that Jesus died for your sins. Manalangin po tayong lahat. Let's pray. Father, maraming salamat, Panginoon, sa
umagang ito for giving us your word. Thank you so much, Lord. Naligtas kami only by faith, only by believing, and it's a gift. Salamat, Lord, hindi namin kailangang paghirapan ang aming kaligtasan. Salamat, Lord. At salamat din, Panginoon Diyos, sapagkat alam namin, permanente ang aming kaligtasan. At hindi po ito mawawala kahit kailan. We just pray, Father, bawat isa sa amin dito, especially yung mga first time lang nakapakinig. Yung mga hindi pa talaga nagkakaroon ng personal na ugnayan sa inyo. Father, we pray, mangusap po kayo sa kanila. Touch their hearts, Lord. Touch their hearts. Enable them, Panginoon Diyos, na mabuksan ang kanilang kaisipan with regards to the doctrine of salvation, na kung saan iisa lang ang condition, and that is they put their faith in you. We just pray, Father God, magkaroon sila ng kaligtasan, maunawaan ang paraan ng kaligtasan, at ikaw ay tanggapin sa kanilang mga buhay. Maraming salamat. And to those of us, Lord God, na dati nang na-save, dati nang naligtas, thank you, Lord God, for reminding us. And we pray, Father God, for you to keep reminding us na ang kaligtasan po namin, hindi namin kayang bayaran. At hindi ito dapat bayaran. Naligtas kami dahil lamang sa iyong grasya at sumampalataya kami sa inyong natapos na gawa. Please, Lord, keep reminding us of this wonderful truth. Maraming salamat po. Ito pong aming dalangin sa ngalan po ni Jesus. Amen and amen. Palapakan po natin ang Panginoon. Let's give the Lord clap.